often use sa mga social media posts ko, #bestjobever. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit best job ever yung ginagawa ko. Dahil nakaka-encounter tayo ng mga ingredients na hindi ko ma-encounter kung hindi ko ginagawa tong trabaho na to. Isa na dyan, yung ating takla. Apparently, dito sa Bohol, meron silang specific crustacean na lumalaki sa brackish water or yung pag sinabi nating brackish, timpla ito ng tubig tabang at tubig alat. So, more on parang mga lahi ito ng ulang, pero kaibahan sa kanya is, unang-una, yung claw, di hamak na mas mataba. Kasi kadalasan kapag ulang, isang mahabang manipis lang yan, siya parang singlaki ng ulo niya. Tapos, kumpara naman sa crayfish, ang takla, na dito lang yata natin makukuha, is hindi ganun kalaki yung difference ng ulo niya sa kanyang katawan. May mga attributes siya na unique mo lang makikita sa kanilang takla. Ang tanong para sa akin ngayon, sarap din kaya siya? Aside sa takla, endemic variety ng ube na very historic, very connected sa history ng mga Boholanos. So this is the type of ube na dito lang sa Bohol napapalaki. And kung mapapansin natin yung pinaka-difference, kumpara dun sa mga typical na ube na nabibili natin, lalong-lalo na yung pure na ube na kulay, kadalasan yan ube all throughout. Pero ito maganda yung kanyang shading, para siyang may gradient ng kulay na very na matingkad yung kulay sa labas, tapos habang pumapasok sa loob, parang nagla-light yung color niya. So ito yung mga ingredients na pagsasamahin natin at gagawa natin ng ibang approach, but basically playing to the familiar flavors na kinasanayan natin. Kaya gagawa tayo ng sinigang na takla na may ube kalampay. So, kakat lang natin yung ating ube. So, we'll just gonna cut it into portion size. Then, we're going to add it doon sa ating pot. Then, lagyan na natin yung iba pa nating sangkap. Nabubuo na natin yung pinaka-base ng ating sinigang. This point, yung ating ube, effortless na nating na itutusok. Yung ating kutsilyo, wala nang resistance. So, ibig sabihin yan, malambot na. And yung starch na meron doon sa ating ube would give this body doon sa ating sabaw. And dahil nga sa kulay ng ating pinaka-base, yung ating very light shade ng violet, tsaka yung orange shade ng ating kamatis, ito yung nagiging kalalabasan ng sabaw. So not your usual color pag nagsaserve tayo ng sinigang. And at this point, pwede na rin nating ilagay yung ating souring agent. So meron tayo ditong mix ng pampaasim. And of course, yung ating okra. Yung ating sili. And of course, yung bida nating takla. Season lang din natin to ng fish sauce and finish lang natin ng lime. Solid na to. Pakukuluan lang natin to for siguro mga 5 minutes. Pwede tayo mag-serve. Food Explorers! Eto na! Ready nang tikman ang sinigang na takla with ube kinampay. Here in Bohol, when we say takla, pag niluluto siya, very best po siya for na may halong gata. Gata talaga. Kung hindi man sa gata, may tinatawag kami dito na pinauga. Pinauga. Meaning, dried lang siya. Minced lang siya sa oil, garlic, tapos yung takla. Plain lang, tsaka salt. Okay, parang Tapos, salt, pepper lang. siya na Okay. So, hindi kadalasang sinaserve ang takla ng may sabaw? Yes po. Kamayin ko na lang po. Oo, ako. Magkakamay ako. Po. Para kasi, mai-enjoy natin yung takla pag totoo kinakamay. And for this dish, hindi ko na siya nilagyan ng rice. I mean, for the serving. Kasi ayan. May ube na. Ube, oo.
Sa dami ng mga coffee shops na nagsusulputan, matindi ang kompetisyon ng mga ito. Bukod sa sarap ng kape at magagandang ambience at aesthetic, labanan din ang mga post sa social media. Kaya naman, iba't ibang pakulo ang naiisip ng mga coffee shop owners para makahatak ng customers. Gaya na lang ng coffee shop na ito sa may Scout Rallo sa Quezon City. Kakaibang experience ang kanilang ibinibigay na susubukan ng isa sa lead stars ng Afternoon Prime series na Shining Inheritance. Mga ka-food explorers, nandito po tayo sa isang napaka-unique na coffee shop. If you guys are coffee lovers, perfecto para sa'yo. Pero pag tinignan ninyo, walang typical windows, pintuan na kung ano, may butas lang sa wall. Yun talaga napaka-unique dito. Dito lang kayo mag-order and nandito na lahat ng menu. Simple, aesthetic, minimal, and trending na trending ngayon yan online. Simulan natin with the tres leches. Ayan, number 1. And then the Chizu Caramel Macchiato. Number 2. At ito naman, masarap to eh, Dirty Matcha. One of my favorites. So tikman natin ang Dirty Matcha nila. Ate, ito po ang number ko. Number 7. Here po, pagtatawagin po, ayan po yun. Ayan, okay. So ito po ang tatlong order ko. Sige po. Customer number 7. Ayun, 7. Dirty Matcha. Dirty Matcha. Ganda. Tres leches. Tres leches. And the last one po is the Chizu Caramel Macchiato. Ayan, so tikman na natin. Let's start it off with the Dirty Matcha. Ako, masarap yung matcha niya. Creamy. Tapos yung kape, ramdam mo din yung kick niya eh. Isa pa nga. At tikman naman natin to, itong macchiato. Yes, masarap to. Gusto ko to. One of my favorite drinks to. Isa naman, ang tres leches. Sabi nila, Spanish latte inspired tong tres leches. This is their attack on the Spanish latte. Ako, one of my favorites din to. Ang sarap. We're very Japanese-inspired. The shop is called Mamonako Kohi. It means no delay. Medyo fast-paced ang buhay sa Tokyo, di ba? Yes. Or even in Osaka. So, mabilisan yung gawa ng coffee. So, even if there's a line outside, kagaya na sabi mo, we try to make it as fast as you can para magkaroon na kagad ng caffeine delivery yung clients namin. Bisitahin niyo na po ang Mamonako Kohi for that nice Japanese experience and of course, very ating butas. Food Explorers! Matapos ang coffee experience ni Michael sa Mamonako Kohi, ay sasamahan niya pa rin tayo maghanap ng food trip destination. Dito pa rin sa Scout Rallios, Quezon City. Kakaibang combination din ang ino-offer ng food establishment na nahanap ni Michael para sa atin. Dahil ang pinagsamang chicken inasal at cocktail drinks ang binibida dito sa Chickies Inasal. Wow! Lasang-lasang whiskey shot! Last May, nag-add kami ng section wherein we added na parang bar selections and offerings for Chickies. So, starting as parang chicken inasal, now we're offering different cocktails din. Surprisingly, for the concept kasi, we already operate different bars na rin naman. For inasal, it's parang pinaka-concept namin is more on the Bacolod style. It's one of the best sellers that we have when it comes to the mga boodle selections namin. So that's the one na pinaka-highlight namin when it comes to other third-party apps and mga party bookings that we serve, yung mga bulk orders namin. It's really the inasal that's really moving well. Sa amoy pa lang ako, napakasarap and ready na ako umatake kasi talagang sulit na sulit dito ka sa Sulit Boodle. Ayan, meron pa tayong chicken, pork, rice, at may egg pa. Tapos ito naman, ang ganda ng basket nyo. Itong bucket natin is the Kansi Fried Chicken. Kansi Fried Chicken siya dahil marinated in kansi. So iba talaga ang lasa nito sa typical fried chicken natin. Nako, ready na ako. Attack! Let's go! Masarap siya kasi ang juicy ng chicken. Nandun yung kansi flavor yung may pagkaasim. Overall, masarap. Mga ka-food explorers, pati din yung pork nila. Ako, napaka-solid. Tikman natin naman with egg. Salted egg. Kung na-curious kayo kung ano tong sauce natin, ito ay actually kansi gravy. Unique nito. First time ko tikim ng kansi gravy na sakto sa ating kansi fried chicken. Chicken inasal.
So itong inasal na to, may pagka-Bacolod inspiration siya. So may pagka-asim din ng konti. And as you can see, so itsura pa lang, i-dip na natin sa kansi gravy. Ayan, tikman natin. Recommend ko talaga tong sulit boodle na for 2 to 4 people. Sulit na sulit, kaya ubusin na natin to. For tonight, ang una natin gagawin is yung longgan na cocktail. So, this is parang soju and gin-based na drink. Ay, naku. Tapos meron siyang basil and longgan syrup. Very refreshing na cocktail. Excited na ako para sa ating happy hour. Wow! Masarap din to. May pagka-fruity naman siya. Fruity tong flavor niya. Tapos ito pa fresh longgan on top. Kaya okay to. Lasang-lasa din yung basil. Personally, favorite kong gawin as a bartender here then is yung mani. So we make our own local peanut na syrup. Tapos medyo may pagka-creamy and horchata yung dating ng cocktail namin. Ito naman, I'm excited to try this. As you can see, ganda ng presentation. Ito yung mani cocktail. Wow! Mas stronger siya, pero yung aftertaste niya, lasang-lasa mo yung peanut, which is very cool kasi nga ito yung mani cocktail na very unique and interesting. May peanut brittle on top, napaka-creamy, parang pina colada na may mani. Solid. Since we're offering local beers here, we managed na gumawa ng beer tales wherein instead of using mga local spirits, we use local beers to create a cocktail. Yung antibiotico. So, ito yung pinaka-fast-moving namin. Beer version ng penicillin cocktail. And tikman na natin, tanggalin natin ang ating whiskey shot. Ayan, haluin ng konti. Wow! Lasang-lasang whiskey shot. Kasi nasa taas nga siya, so make sure haluin ninyo. Pero other than that, masarap yung pagka-beer flavor niya. So yung first stop ko today was at Chickies. Ako, napakasarap. Sulit na sulit, lalo na sa sulit boodle. And of course, yung Kansi fried chicken na favorite ko. Pag inasal, talagang pag gutom na gutom eh. Kasi iba yung busog mo pag chicken inasal. Tapos may rice ka pa, chicken oil. Yung cocktails, nako, lahat sila yung 3 cocktails, iba-iba ang lasa, iba-iba din ang lakas. So, napakasarap kasi unique. So, kung may co-star ako sa Shining Inheritance na sasama ko, yun ang lola ko, si Tita Connie Reyes, para mag-food trip kaming dalawa dito. Food Explorers, ini-invite namin kayo to have the experience here sa Chickies Inasal. We are located at 51C Scout Rallios, Barangay Laging Handa, Quezon City. You can follow us at our social media sa Instagram. It's Chiki. So, Food Explorers, may mga social media accounts, of course. Lahat tayo exposed na dyan ngayon. I'm sure napadaan sa inyo ang ining na ito. At pinabilib na rin kayo sa kanyang mga skills. Siyempre kasama natin, nag-iisang bangus girl. Mayan, welcome! Mga kapuso, maayong adlaw! Ayan! So, saan ka unang nanggaling? Sa Capiz po. Capiz. Yes. Alright. Tapos, syempre, yung content kung saan ka sumikat is, yun nga, nagpapakita ka ng skills mo. Ano yan? Yan talaga yung training mo ever since? Yes po, simula nung bata pa lang po ako, chef, lumaki na po ako sa palengke, nagbebenta. As in, gantong klaseng setup? Yes po. Ay, yun nga, nakita natin doon na nagkakaliskis ka, naglilinis ka ng isda. Saktong-sakto, andito tayo ngayon sa Alabang Central Market kung saan fish section yung ating toka ngayon. You're in your element, Ineng. Yes po. Yeah. I'm so excited na mga kapuso, super na-miss ko po yung mga bangus. Ayan, eto, speaking of bangus, ilan kaya ang kaya mong linisan in 30 seconds? Siguro mga 3 hanggang 5, chef. Kumasa sa hamon natin si Mayan para ipakita sa atin kung bakit nga ba siya ang tinaguriang bangus girl. Buhay pa! Tara, Mayan. Buhay pa! So, timer starts now! Kailangan na tiktokan, chef, para maubos. So, 22 seconds. Basic na basic lang, chef. 15 seconds. Wait lang mga suki, ha? Wait lang. 4, 3, 2, 1! Tatlo. Yes.
Dahil nakatatlong bangus na nakaliskisan si Mayan sa loob ng 30 seconds, aba syempre, dapat ako din. Susubukin ko rin ang aking sarili kung ilang bangus nga ba ang kaya kong kaliskisan sa loob ng 30 seconds. 1, 2, 3, go! Go, chef! Kaya mo yan! Sayaw, sayaw! Yo, 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 yo! Go, chef! 1-0. 1! Go, chef! Aba, 3 na! 2 na! Woo! Go, go, go! 5, 4, 3, 2, 1! Ding, 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 ding! Gabi! Tatlo. Gabi! 3 bangus din! Ayos. Gabi! Nakaka-proud ka po, chef! Ayan, mukhang pasado naman, pasado. Yes, Sir, pasado pasado ba po. yung kinis natin? Pwede na po maging bangus boy! Pwede na. O syempre, tapos na ako dun sa challenge. I'm sure hindi ka papagod niyan. Yes po, Pero hindi sigurado pa. ako na gutom ka na niyan. Yes! Diba? Hindi po ako nag-almusal mga kapuso dahil alam ko pagluluto mo ako, chef. Yes, marami yan. Matapos ang challenge natin kay Mayan, ay oras na para siya naman ang ipaghanda natin. Dahil, ready na ang ruleta. Nakikilala ko sa iyo ang ating special edition wrap sa ruleta. Actually, special edition kasi normally, iba't ibang protein yan. Oo nga, chef. Nagulat ako. Bakit puro isda lahat? Yung skills mo nga, tsaka yung brand mo kasi, is talagang Isda. nahanay sa isda. Yes. At saka syempre from Rojas City. Yes, madaming mga fresh na isda doon. Lalo na mga seafood. Diba? Chef, yes. Sobrang Oo. sarap ng mga seafood. So pasensya ka na, ito lang yung options ko ngayon ha. Sure, Pero wala marami pa pong tayo problema. mapipili dyan sa palengke. Pero ang pinaka-importante kasi dyan is yung method of cooking or anong putahe yung kalalabasan base doon sa mapipili ng ating wrap sa ruleta. Wow, Alright? excited So na Mayan, ako. eto. Please, paki-ikot na yung ating wrap sa ruleta. Sabay po ba, chef? Ikaw bahala. 1, 2, 3, go! Bangus! Hello, bake! Bangus! So bake or roast yung ating gagawin Bangus! Ha? ng matambaka. Matambaka! Oh my God, first time ko makakakain ng matambaka. Normally sa inyo sa Capiz, anong usual ninyong seafoods na kinakain? Seafood scrubs! Tapos Grabe. malalaking hipon, yun talaga. Ayan. Pang high blood, pang high blood. Nahiya chef. naman ako sa palagi nilang kinakain. Pwede ba magpaambon sa inyo? Yes, punta ka lang Yung po staple doon. po sa Capiz, yung everyday food nila is crab. So, Seafood Chinese- capital kasi, Oo, chef. oo nga naman. So, yung mga matambaka, yung ibang options natin dito, first time mo pang matitikman. Yes ha? po. Kasi Okay. palaging bangus favorite ko bangus, chef eh. Gusto mo ba to? Gusto mo maanghang? Mahilig ka ba sa gata? Mahilig ka ba sa maasim? Oh, maanghang na may gata. Mas masarap yun, chef. Maanghang na may gata. Yes. Okay. Feeling ko meron na akong dish para sa'yo. Excited na ako, chef. Tikman! Okay. Pero bago yan, syempre, magtatrabaho pa rin tayo mamimili ng Sige. mga gagamitin natin para dun sa Sige dish po. na naisip ko, ha? Sige po. Tara! Tara! I-flex lang namin yung isa sa mga, siguro, conveniences na binibigay nila sa kanilang mga mamimili. Elevator lang naman. Ayun, saktong-sakto. On cue! Ayan. O, diba, taray? Grabe yung palengke dito, mga kapuso! May elevator! First time ko sa palengke na may elevator. Ayan. Palengking may elevator. What's up, Alabang? Dito sa Alabang Market. Dahil nga special edition yung ating wrap sa ruleta, medyo tricky yung dish ha. Baked or roasted na matambaka. So basically sabi niya gusto niya ng may gata. Tapos may anghang. So ang gagawin natin, yung ating sapal, which is yung kinayod na nyog, para lang din malagyan natin ng character yung dish na gagawin natin, I'm going to use this as is. So hindi ko pipigaan. Gagamitin ko siya parang filling or parang layer ng ating isda. And then pagsasama-samahin ko lang lahat ng ingredients na meron tayo dito. So meron tayo ditong dahon ng sili, yung mustasa na hindi pa daw niya natitikman,
And then yung kick daw na hilig ng ating ining. Then yung ating luya, tsaka yung ating luyang dilaw. Pag mag-handle kayo ng turmeric, of course, pwede nyong gamitan niya ng bare hands. Wala namang problema. Pero yun nga, sa akin kasi, I use gloves dahil sobrang kapit nito sa kamay. Talagang magmamantsa siya, tapos mahirap tanggalin. Okay lang sana kung paghugas mo, tanggal na. Pero magmamantsa siya sa kuko, sa kamay. So, if wala naman kayong lakad, okay lang na may mantsa yung kamay, by all means. Pero pag marami ka pang gagawin, gamit kayo ng gloves. So, i-grate lang natin ito. Magkakasama na yung ating mga ingredients dyan. Meron tayo, again, yung kinayod na nyog. Meron tayo ditong luya turmeric. Of course, yung ating mustasa, tsaka dahon ng sili. Seasoning it with some sugar, salt, and of course, paminta. Mix lang natin to. So after natin ma-prepare yung ating parang pinaka-filling nga, pwede na nating ipatas dun sa ating sheet. Saka lang natin ilalagay yung ating nabuo dito na mixture. Lagay natin sa gitna ng ating matambaka. Na-stuff na natin yung ating matambaka. Bebake natin to sa pinakamataas na setting ng ating oven. Siguro we'll just give it at least 20 minutes. Pwede natin tong i-flip on one side para naman mas pantay yung cooking niya. Pero pwede na natin pasok sa oven. So maganda na yung browning na nangyayari doon sa ating mga niro-roast or binibake na matambaka. At this point, feeling ko pwede na natin ito i-plate. Nung binili natin yung ingredients, ano yung may imagine mong kalalabasan ng dish natin? May parang may sabaw, ginataan na sabaw. Okay. Alright. Yan. O sige, papakita ko na. Alam ko, hindi ka pa kumakain eh. Yes, Sinave super mo yung gutom na ako. extension mo dyan sa ating dish na ito. Ito na yung ating baked or roasted matambaka. Wow! Grabe! Hindi ko to in-expect, chef. Akala ko may sabaw. May Tapos- nagkatas din naman siya, pero ang ginawa ko kasi, imbis na pinigaan ko siya, ginamit ko mismo yung pinakanyog. Wow! Amoy pa lang. Ako'y nagugutom na. O ayan, yun na yung cue natin. Tara, laban na yan. Sarap! Kain na. Grabe! Super saya! Kahit na first time lang namin mag-meet ni Chef JR. So hindi ko ina-expect yung mga recipe niya. Dati napapanood ko lang. Ngayon natikman ko na yung luto niya. Grabe, sobrang sarap po talaga.